Welcome to another episode dito sa ating build series sa mahal na mahal natin na si Project Tosgas. And speaking of mahal, ito yung mga ginastos ko. Ang dami. Puro to resibo. Pag-uusapan natin dito sa episode na to yung inaabangan yung lahat. Yung pinakamaraming tanong na nakuha ko para dito sa build na to, sasagutin na natin finally. My name is King Senko and we are here in Motorrad Alley in Lipa para sa ating year-end meet-up. Kung wala itong mga to, dami ko sigurong pera. Year-end meetup kasi gusto ko lang magpasalamat sa mga, sumuporta sa ating build series. Isang taon mahigit din tumakbo tong build series na to. Napapanood nyo siya sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. But in reality, this is my daily car. Kaya ako siya inayos, hindi lang dahil sa luho, hindi lang dahil sa hilig ko na mag-overland o mag-off-road. Talagang binuo ko to para magkaroon ako ng reliable na sasakyan. May mga nagtatanong, bakit nga naman ito? Bakit di ako kumuha ng brand yung sasakyan? Well, sasagutin natin yan in a little bit. Pero simulan muna nating magbuklat. Actually, dinala ko lang to para may reference tayo kung gaano karaming resibo na yung na-incur ko through the entire ownership dito sa sasakyan na to. What I have here with me is actually a list. Nilista na po namin ang lahat-lahat ng gastos dito sa sasakyan na to, as well as yung lahat ng mga tanong na nakuha namin sa mga videos na in-upload natin na patungkol dito sa sasakyan na to. Simulan natin. Itong mga tanong na to, yung mga panimula natin, wala to dun sa mga comments, no? Ito lang yung mga random na tanong na nakukuha ko kapag nagtatambay kami kasama mga kaibigan, tanong ng mga personal na kakilala. So here we go. Number 1, ano ang next addition na ilalagay ko dito sa Pajero na to? Well, to be quite honest with you, torn ako kung maglalagay ba ako ng roof rack, flat rack, or whatever. Baka 4 na pirasong crossbar just so may mounting point ako ng awning. So yun, awning tsaka roof rack. But why am I torn? Bakit ako nagdadalawang isip na maglagay ng roof rack? Well, malls. May mga malls sa Metro Manila na naiintindihan ko naman, hindi ko na mapapasok kapag ginawa ko yun. Actually, pati dun sa condo ko, medyo nag-aalanganin na ako, baka sumabit siya. I'm not sure about the clearance, pero gusto ko pa kasing i-lift to. So yun, pangatlo, baka i-lift ko pa. And I will fix up the interior. Nothing wrong with it. Matter of fact, nagbawas pa ako ng third row, wala akong upuan dun sa third row. But I want it to be leather. Gusto ko yung ma-uplift naman yung loob. I mean, ang lamig kasi, di ba? Tapos, ang ganda na ng ride, ang ganda ng labas. Gusto ko maging one step better yung ating interior. Next, tapos na ba yan? Yung nakukuha kong tanong, tapos na ba to? Ibabalik ko sa inyo ang tanong, natatapos ba ang isang project car? Hindi. The financial mistake never stops. Next, eto na nga. Natatapos ba ang gastos sa mga ganyang project cars? Kung sino man yung nagtanong sa akin ito na personal kong kakilala, hindi po. Patuloy ang gastusan dyan. Alam nyo, hindi lang naman sa ganitong gastusan eh. Kung meron kang modernong kotse, Vios, Altis, Fortuner, kahit kahapon mo lang binili yan, hanggat ginagamit mo, talagang gagastos ka. So, it never stops. Anong next project car? Well, to be quite honest with you guys, gusto ko po ng Mercedes-Benz. It's a lifelong dream. Bata pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng Mercedes-Benz. I'll either end up with 124 or 210. Wagon or sedan. We will see. But one thing, fan din ako nung Nissan Patrol. 1997, 98, 99 na Patrol, yung Pagong, gusto ko rin nun. And, ito, nailista ko lang. Hindi to related dito sa Pajero, no? Anong next big bike ang kukunin mo? Wala sa isip ko yan. Gusto ko lang matapos muna yung mga major dito. I know hindi siya natatapos, pero at least sa mga major makaraos man lang. Oh, ang isa pa pala sa gusto kong maidagdag dito sa sasakyan na to ay sound deadening material para dun sa interior, para mas luxury yung feel dun sa loob. Hindi mo rinig yung mga nangyayari sa labas. The NVH, I want it to be lowered. Okay, next. Saan located ang Broadway Car Care Center? Well, they are located dito po sa address na to. That's in United Nations Avenue. Sila po yung dating dealership ng Suzuki at Nissan. Right, moving on. Ano-ano ang services na ginagawa ng Broadway Car Care Center? Well, they do mechanicals, they do paint, bodywork, they do kahit ano, basta pang kotse. Actually, nakikita nyo tong banner na to. Yan yung lahat ng services na ginagawa ng Broadway Car Care Center. Bisitahin nyo. Matutuwa kayo doon. Next is, anong year model niya at ilang taon na yan? Well, this is 1995. We're entering, well, as you watch this, to 2025 na tayo. And this
is already 30 years. Tama, Jill, no? 30 years na. O yun, 30 years na to this 2025. Next, insured o nai-insure po ba yung mga ganyang sasakyan? Yes. Matter of fact, kung mapapasyal kayo dun sa Broadway Car Care Center, makikita nyo dun BMG Insurance Agency. They also own that. Sila rin po yun. At sila mismo ay very proactive na ipa-insure ko na ang sasakyan na to. I'm just dumb enough, hindi ko pa ginagawa. Ginagamit-gamit ko na araw. I should do that. Yes. To answer your question, yes, nai-insure yan. Next is anong fuel consumption? City, siguro nakakakuha ako dito ng 7, 8, or 9. Around that ballpark. Highway, we're returning around 11 kilometers per liter. Mind you, 45.6. Later, masasagot pa natin yan. Bakit Pajero Gen 2 at bakit hindi FM? Well, quick story time. Pangalawa na po ako sa pamilya namin na nagkaroon nito at pangalawang Pajero Gen 2 ko na to. Not just because of the nostalgia dahil nagkaroon ng ganito sa pamilya dati, but also kabisado ko kasi siya eh. Mas familiar ako dun sa mukha niya dahil nga nagkaroon kami dati niyan sa family namin. Mas at home ako dito. Yung Fieldmaster, yes, guwapo siya. It's the crowd favorite. Baga parang ito yung middle child eh, di ba? There's the Gen 1, original cult classic yon. There's the Gen 2, medyo hindi pinapansin yan. And there's the Fieldmaster, poging-pogi, rounded edges, may airbag. But still, I like the look of this car. Yun, by choice yan. At by circumstances, kasi yung pinagbilan ko nito, wala, hindi niya na nagagamit yan eh. So nung nakita ko, nanlaki yung mata ko, nag-decide ako na perfect project car yan. I gotta buy it. Ayoko lang makawala siya. So by circumstance and by choice, I really like Gen 2 Pajeros. Now, let's proceed dun sa mga questions na nakuha naman natin sa ating Facebook and YouTube. Okay, tatayo ako. Nangangawit ako nakaupo. Okay, para simulan yung mga questions, this set of questions ay galing sa ating YouTube channel, no? Sir, pahingi naman ng tips sa pagbili ng mga old model, sabi ni Daryl Eprozo 5111. Are you sure you wanna take my advice kung bibili ng sasakyan? May habit ako bro na bumili ng mga masakit sa ulo and later on inaayos ko na lang. So, I guess I'm not the perfect person. Pero if I were you, I would look into something na medyo maayos na yung tsura, di ba? Well kept, medyo may presyo yung mga yon, but you will not regret it. Konti lang ang issues nun, hopefully. Tignan nyo yung example na yung mga yan. Ang gagwapo, di ba? Wow! Wow! Sabi ni Mitch, I've been following your Project Toscas videos and it's been really entertaining and helpful since I am also restoring my 2001 Fieldmaster. Can I ask if you lifted your Pajero? Yes. 1.5 inch sa unahan and 3 inches po dun sa likod. Good luck, sir. I hope maging successful ka dyan sa pag-fix up mo o pag-restore mo ng 2001 mo. Good morning, boss. Saan kayo nagpagawa ng Pajero? Pwede makahingi ng magaling na workshop na pinagpapagawaan nyo. Okay, dalawa po yan. Sir Ross Cullen 3992. Kapag according to stock spec yung ipagagawa ko, no? Kapag according dun sa user manual sa handbook ng Mitsubishi, kay Broadway Car Care Center ko po pinagagawa yan. Pero kapag kayo mga modified na pinagpapagawa natin dito sa sasakyan na to, kay Ago and Son, dun po sa Araneta. Yan yung siya po. Kung mapapanood niyo yung video na yan, Ago Suspension. They not only do suspension but also mechanical. Sir, anong lug nuts nyo para sa ROH? Tanong ni Sunday Recamadas 5428. Lug nuts ko ay Mr. Offset. Yun yung brand na gamit ko. Next question is from Higino Batayo 8183. Sir, naka-wheel spacer po ba kayo? Kasi gusto ko tanggalin spacer at gusto ko nakalabas pa rin gulong ko tulad niyan. From Tacloban City, Gen 2, Pajero 4D56 din. Thanks. Well, to answer your question bro, wala akong wheel spacer kasi yung pinili kong ROH rims ay negative 22, meaning naka-offset siya. Pinili ko in such a way na nakapantay siya dun sa fender flare, as you can see over there, flush sa body kasi yun yung gusto ko. Ako naman, ayoko naman yung nakalabas sa body kasi medyo malakas magdumi once the car starts rolling, tas makagulong ka ng putik. Pero kanya-kanyang trip talaga. Ito kasi Australian Overlander. Sa Australia, may batas sila doon na dapat naka-flush sa sasakyan mo yung offset ng gulong. So there. Ang next question ay, Sir, good day. Ano pong size ng rims at saka ng tires na gamit mo? Salamat. Sabi ni Lars Marfea Bulok 9745. Bro,
Ang tires ko dito ay stock spec 31 by 10.5 R15. So yun, yung rims ko R15 lang din po yan. Next, anong spec ng goma? Yun, na-mention ko na rin po sa Archie Ramos. Yun po yun, 31 10.5 R15. Okay, next question. Galing kay Edmund Raimundo, 9312. Pansin ko, Pajero talaga trip mo. Why? Ano advantage niya compared sa Patrol na usual din ginagawang project car? Kung napansin mo dun sa unang bahagi ng video natin, sinagot ko na kung bakit Pajero Gen 2 yung lagi ko pinipili. Next is from Mixu 8230. Boss, nagpalit na po ba kayo ng turbo o kahit hoses lang ng turbo dahil may tagas? Naka-experience din po ba kayo ng kalampag sa likod? Anong problema nakita nyo po? Kalampag sa likod, yes. Yung shock absorber ko kasi it gone bad. Tapos ang daming lumalangit-ngit dahil sa mga third row seat. Tinanggal ko na. Turbo, I'm still using the stock. Turbo hoses, yung mga clamp lang po nagpalit kami kasi medyo nagtatagas doon. May mga nakakatakas na hangin, sayang may leak. So the hose clamp, nagpalit na kami but the hoses are still the same. Next, ayos ba ang KYB sa ride comfort? Need to replace shocks. Same tayo, 1995 Pajero. Sabi ni RVR Toribio 83. Yes, okay naman for my use, but if you're going hardcore off-road, medyo kulang eh. Ano po ang yellow spring na kinabit ninyo? Hindi ko po alam actually. Nabili ko to, yan na yung nakakabit dyan, but I'm planning to switch to Old Man Emu, yung medium load para mas swak dun sa gagawin ko pa in the near future, which is maglagay ng tow hitch receiver para makakapagbitbit naman ako ng big bike sa likod, syempre. Okay, this next question is from Gabriel Lana, 2838. Boss, planning to buy Pajero Gen 2 na 4D56 tulad sa'yo. Ano po fuel consumption yan? Well bro, to answer your question, nandun na po yan sa unang bahagi ng ating video. Please refer to that. Yun mismo yung figures na nakukuha ko dito kay Project Toss Gas. Boss, gastos reveal po. Wait lang. Jaos JB43. Wait lang, paparating na tayo dyan. Ito na yung araw actually. Nasasagutin ko yung tanong na yan. Okay, this question is from Gian De Ocampo 6584. Sir King, follower mo ako sa Pajero project mo. Binalikan ko lang tong video mo dahil papakabit sana ako ng additional fog lamps. Di ba hinuhuli or bawal yung ganyang kadaming ilaw bukod sa stock headlights? Well, dyan sa ating video na yan na ginawa ko dun sa pag-upgrade natin at pag-fix up ng mga ilaw na to, nabanggit natin yung batas, no, na nagko-cover sa batas na yan. Basta naman hindi mo ginagamit sa syudad, hindi sobrang lakas, wala kang binubulag, I don't think they will bother you with your additional lights. Toss gas nga, okay sa akin ang kulay. Saan ka bang Rapids pupunta? Di ko po alam. Wala naman akong balak mag-trail on a monthly basis, but I just want to be prepared. Sir, ano ang Pajero model na nabili mo and magkano na nagastos mo sa maintenance? TY, wait lang sir. Gastos reveal at the end of this video. Huling-huli natin yan. How much lahat ng cost ang oil change mo? Bala ko kasi magpa-change oil. Nasa 12 liters ang magagamit ko na oil. Thanks. I will refer you sa Broadway Car Care Center or kay Mang Ago kung gusto mo magpalit niyan. Ako kasi hindi ko na matandaan magkano magpa-oil change. Ano pala nangyari doon sa dating host, yung long hair at bigotilyo? Guess what bro? Ako rin yun. Lalakas ka boss sa fuel consumption since hindi na fresh air ang nahihigop ng intercooler mo at nanggagaling na from clutch fan / radiator, front mount intercooler talaga or need magbutas sa hood? Well, that situation at hindi yung tanong, Lone Adventures. But na-solusyonan natin yan. Naglagay tayo ng snorkel. Next, quick question. Why did you pick that over Pajero Field Master? Nasagot ko na rin po yan dun sa unang part ng ating video. Please refer to that. Dahil nga middle child yung Pajero Gen 2, I chose that at nagkaroon na kami sa pamilya niyan. Magkano inaabot, sir, yung pagpapaayos ng electrical kay Jerry Urot? Later, I'll discuss that. Saan po kayo nagpa-install ng manual free hub pang Pajero kay Mang Ago? Binili ko lang po online and then kinabit na ni Mang Ago. Ago suspension. Sir, saan ka nagpa-set up ng ano po? Bumper? Sa Kurin Off-Road. The rest, Ago suspension at kay Broadway Car Care Center. How much yung snorkel na binili mo? At saan? Dalawa po ba nilagay nyo na free hub? Yes. Kaliwat kanan dapat meron po niyan. Yung likod, wala. Sir, good day. Can I ask kung magkano lahat ng nagastos mo dyan? Wait lang, paparating na tayo dyan. The exciting part. From the same person, Amelo de la Torre. Sir, good day. Can I ask kung magkano lahat ng nagastos mo? Wait lang po, darating tayo dyan. Ramon Asuncion. Sir, been watching quite a few videos like this for at least 3 months now.
And with all those videos I've seen, no one mentioned the toss gas. Kailangan malaman para pag-ipunan bago sumabak. If you don't mind, sir, naghahanap ako ng mapa-project by June or July next year. Retiring po, makabalik sa bansa. Thanks in advance. Pajero Gen 2, wait lang sir, i-reveal natin yan. Nakita nyo yun? Kung gaano karami yung tanong, kung magkano na ang nagastos natin. Okay, Dark Crystal 999. Tama lang bro na inuna mo yung reliability ng sasakyan. Aanin mo yung makinis sa labas tapos ititiri ka naman, di ba? Tama lang. Hinuli natin yung pintura. Thank you, Dark Crystal 999. That confirms that I made a good choice. Rare that I do that, but thank you. Saan shop ka nagpaayos, boss? Tinanong to ni Danny Nayusan, 8625. Sa ating video dun sa steel bumper, well, itong bumper po na to, sa Kurin Off-Road yan, sa Makati. Magkano po yung paint and body restoration? Wait lang. We will reveal that. Ang dami na talagang question. By now, dapat naglalagay na tayo ng counter kung nakakailang tanong na tayo kung magkano ang nagastos ko sa body restoration. King Senko, may tanong ako sa'yo. Sabi ni JCD, 1539. Pero hindi niya nilagay kung ano yung tanong niya. Moving on. Bro, we have the same model of Pajero and planning to restore as well. And hope you don't mind me asking how much did you spend for repainting? Wait lang po. Sabi yan ni Warren Solano. Dark Crystal 999. Ang tindi talaga ng Reagan ni Eugene. Shoutout Eugene. Tapusin. Pero kung pwede lang sana, yung King Senko na long hair at bigotilyo ang magra-wrap ng series na to para mag-match sa ruggedness ni Tosgas. Well bro, sorry to tell you, pero walang katapusan ng project na to. Gastos never stops. Sabi ni Malvin Afaga 1435, dream car sir, magkano po pa paint? Wait lang. Gastos reveal loads, wait lang. Body repair with Yero is always a bad idea. Ano ba dapat ang gamit sa body repair sir? Please, what you would use if you were to restore. We're interested to know that. Magkano po nagastos nyo boss? Sabi ni Wanderer 2234, wait lang po. Roof rack at awning idol, radio at antena. Pa-undercoat mo na rin para tatagal lalo ang pang-ilalim. Upgrade mo to bigger intercooler at pa-tune mo for extra power since analog naman 4M40, baka trip mo rin bigger turbo. 4D56 po tayo and I'm quite happy with the output. Hindi naman ako naghahangad ng sobrang tulin, you know, I just want it reliable. As it is, 294,000 kilometers na yung tinakbo niya, FYI. I'll use it until sumabog siya. Bahala na. Basta pag nagpalit ako ng makina, pag dumating yung panahon na yun, 4D56 pa rin na engine ang ipapalit ko. O bagong kotse. Am I a joke to you? Joke lang. Okay. At heto na nga, dumating na tayo dun sa pinaka-inaabangan nyo, sa pinakamaraming tanong na nakuha ko para dito kay Project Tosgas. Magkano? Simulan natin yan dun sa kauna-unahan kong pinagawa nung nakuha ko to way back October 2023. Ito, bulagaan to, nagastosan ako ng 3,800 dahil yung alternator flexi hose pumutok. Nagtapon ako ng langis dun sa Doña Soledad. I've left a nice coat of black oil dun sa tarmac ng Doña Soledad. 3,800. Next, nagpagrasa ako ng mga fittings, 560 pesos lahat-lahat para mawala yung mga lumalangit-ngit. Yung kasunod, emergency ulit to. Dahil nagastosan ako ng 10,150 para naman po dun sa steering pump, steering pressurized crimp, seals, and etc. Dahil tumigas bigla yung manibela ko nung nagpa-park ako, sumabog na pala yung power steering ko. Ang sangsang nung usok, ang baho ng amoy. That's the ATF for you guys. Eto. Emergency again. Pero nasa November na tayo na to, noong 2023. Nagastosan ako ng 7,310 dun pa sa Pampanga all the way. Dun pa ako nagkalat. Dahil nasira naman yung evaporator, O-ring, blower. Dahil nasira naman yung aircon ko na wala ng lamig. Little did I know, yung evaporator ko pala nagkaroon na ng tagas. Nagka-leche-leche na. So that's evaporator, O-ring, blower, freon, tsaka cleaning. Pinagsabay-sabay ko na dahil nakita ko po yung kondisyon ng original na nakakabit dito. Hindi ko na gusto. Next, Kinamang-Ago to. Ito na yung mga planado kong punta, no? Yung mga una-una kasi puro emergency yun. Nagastosan ako ng 5,100 pesos sa replacement ng transmission support and transmission oil seal. 6,300 sa shop wheels Evangelista. Noon namang nabili ko yung ating rims. That's 6,300 kasi pinalift ko na yung likod. Nag-add kami ng rubber lifter, tapos pina-adjust ko yung torsion bar para ma-alter namin yung height ng unahan.
Next, nagastusan ako ng 11,100 pesos kay Mang Ago dun sa Ago and Son kasi nagpalit kami ng ball joint at saka ng CV boot. Habang ginagamit ko siya, although nagpagrasa na ako ng mga fittings ko nung una pa lang, nasira na talaga, nagkadurog-durog na yung mga ball joint. We had to replace that. Nagpalit din kami ng ng rear shock dun sa cost na yon. And 680 pesos nung nagpa-align naman ako ng spare tire ko dahil na-flat ako, tapos nagpa-patch na rin ako nung na-flat na gulong, pinagpalit lang namin. 4,100 pesos kay Ago and Son again, nung nagpalit naman kami ng engine support, pressure hose at fan blade. Kasi yung fan blade ko, may mga crack na anytime ready na siya na lumipad at magkalat ng chaos sa loob ng engine bay, kaya inunahan ko na. Next, 850 pesos again kay Ago and Son dahil nagpapalit naman ako ng clutch master kit, clutch operating kit dahil parang lumulusot yung feeling ko nung mga time na yon. At this point, December 21, 2023 na tayo. Next, 2,000 May 28, 2023, nagpalit naman kami ng differential oil seal dahil may naamoy ako na masangsang. Kung nakaamoy na kayo ng differential fluid, napakasangsang po niyan. So nalaman ko agad, pinalitan namin. Next, ito, 38,000 pesos kay Kurin Off-Road, ang ating Aussie bumper, yung steel bumper natin. O ito, 3,700, 22, 6,530 at 2,100 ang mga nakita kong resibo nung nagpalit naman kami ng timing belt at water pump. Napakalaking trabaho nun. Ang daming kinalas dito. Yun yung cost niyan. Next, 550. Bumili ako ng alternator nung nasira yung alternator natin na luma, yung maliit. Nagpalit ako ng 110 amps. That's 7,500 pesos. And 550 pesos yung pagpapakabit sa Ago and Son. Next, 11,700 pesos, Ago and Son ulit. Overhaul naman to ng front brakes dahil naging spongy na yung aking brake feel. Caliper piston, caliper kit, brake fluid, oil seal ang kasama sa gastusan na yan. 4,500 pesos, emergency ulit to. Nalubak ako ng pagkalakas-lakas. Isang pothole na hindi ko nakita, nawala sa alignment, so 4,500 camber alignment. 1,500 pesos ulit, nagpa-adjust ako ng torsion dahil na-OC ako dun sa height, medyo nakasubsob nung una, pinaganto ko na. At may mga kasabay pa yan, yung mga nagpa-retight ako ng mga tornilyo, nagpa-check ako ng pang-ilalim, tapos basta maraming bits and pieces, din nakalista, pero it's yung 1,500 pesos na yun, it's not just the torsion bar. 1,150 ulit, December 28, 2024, nagpalit na kami ng axle bearing, kamakailan lang yan. And also, sa mga nagtatanong sa electricals natin, dinadala ko lang ang electricals nito kay Kuya Jerry Urot, dun sa Teachers Village sa Quezon City. Magkakahiwalay na okasyon to, samut-saring bumbilya ang pinalitan at nagsinop kami ng maraming wire. Ang mga nagastos ko po ay 2,500, 2,565, 650, 740, 27 at 2,650. Pero hindi ko man ma-specify lahat yan, I would assure you now na lahat ng ating ilaw dito sa sasakyan na to ay gumagana na. May mga additional switch pa para sa mga fog light natin since medyo marami tayong ilaw. And finally, the moment you've all been waiting for, magkano ang inabot ng ating body restoration. Dito sa cost na to, puwera pa yung mga pinalitan namin na weather strips dito sa kanyang fender flare. Puwera pa rin yung kung ano-ano pa na pinalitan ko sa interior. Well, ang cost po natin dyan ay tumataginting na 280,000 pesos plus dahil hindi ko na nga matandaan kung magkano yung mga pinagbibili ko na bits and pieces, pero medyo mahal din kasi lalo yung nandyan sa fender flares natin. Doon ako napasubo. Hindi ko ina-expect na gastos yung mga yan dahil akala ko nung nire-restore siya, yun na yun, mare-restore, gagawin yung pintura, papatch up yung mga kalawang, but no. Marami siyang kakambal na gastos kaya umabot sa ganun. And ito po ang ating grand total. Kung gusto niyong sumunod sa mga yapak ko, magkaroon din ng gantong itsura na Pajero o baka mas maganda pa dito. Maganda-gandang baseline na yan para sa pag-iipunan nyo, kumbaga. Sinong napaaray sa total amount ng body restoration? Siyempre ako rin. Well, pro tip for you guys, kung balak ninyong mag-project ng isang Pajero o ano pa mang unit, ang maipapayo ko lang talaga ay kunin nyo na po yung pinakamaayos na kakayanin ninyong mabili in the market. Kung maayos kasi ang unit at well kept, it will save you a lot of money mula sa paghahabol sa mga kalawang. Sa kaso ko, I knew that it was coming dahil bargain ko nakuha ang unit ko. Lalo pat naka-foil pa nga ito nung simula at nakabilad at nauulanan siya sa parking ng previous owner. Take it from me folks, mas madaling maghabol ng mga mechanical and under chassis stuff
kesa sa body and interior works. Dahil kung body, bukod sa mahal, matagal pa ang antayan kung talagang gusto ninyong magawa yan ng maayos. Sa interior bits and pieces naman, may kahirapan ng maghanap ng iba dyan at mahal din ang bawat piraso ng mga yan. Depende pa sa car model ng inyong ipaproject. You can follow my footsteps kung talagang bargain ang sasakyan na makukuha ninyo. Basta isa lang ang magagarantya ko. Kung talagang gusto ninyo ang project car ninyo, kahit mahirap at kahit may presyo, ay talagang mag-e-enjoy po kayo dyan. At siguradong napaka-fulfilling yan tuwing may matatapos kayong part. If you are interested to have your restoration done, mag-inquire po kayo sa Broadway Car Care Center dahil sila ang naggawa nito. Wala naman akong masabi dun sa quality ng gawa. It took me 7 or 8 months, almost 8 months, no? Pero I would say na sobrang worth it nung naging paghihintay ko na yon. Dahil lahat ng kailangan i-address sa sasakyan na to, at least kung pag-uusapan natin ay yung katawan, na-address ng maayos, na-address ng proper. I think dahil dun sa ginawa natin na yon, kung ito ngayon 30 years old na, para natin siyang binigyan ng another 20 years old more collectively dun sa ating mga ginawa na restoration. So guys, how do I say this? At this point, medyo na-overwhelm ako, no? Kasi ako mismo, nung nakita ko yung grand total, yan nga, nakikita nyo, nagulat din ako na nandun na pala ako. Puwera pa yung cost ng unit, nabili ko kasi sa tropa presyong tropa na lang. But yeah, thank you for tuning in dun sa build series natin. I can assure you na hindi dito natatapos ang build na to. Kasi nga, gaya nung sinagot kong tanong kanina, hindi po natatapos ang isang project car. Hanggat gamit-gamit mo yan, hanggat nasa yan, hanggat di mo binibenta, patuloy kang gagastos dyan. And I hope you're still there sa mga susunod pa nating project, sa mga susunod nating idadagdag para dito kay Project Tosgas. Until then, mula po dito sa Motorrad Alley Lipa. This has been your boy King Senko. Thank you for tuning in sa ating project series and I hope to see you on the next one.